Magandang araw po sa ating lahat ngayon. Ingat-ingat po tayo sa kapwa ko OFW sa Pilipinas. Shout out po dyan sa Pasig City kay Ruiz. Tungo naman dito kay Perfect Money. Ayos Perfect Money ha. Ontario, Canada. Wow, ang ganda. Ontario, Canada. Ingat po sa taga-Canada ha. Jana Flores, Taguig. Ay, ang ganda dyan sa Taguig. Dindo Mahilom, Cavite. Shout out po sa Cavite. Saan banda to sa Cavite? Dyan po ako sa bandang Imos. Sa may malapit lang ako sa SM Imos. Sa SM Imos. Nandyan po ako banda. Ami Cabrera, Saudi Arabia. Ingat po tayo dyan, ma'am. Ingat-ingat po tayo dyan sa bandang Saudi. At itong si Rogelio Kasing. Ang ganda, Kasing. Puso. Heart. Gindulman, Bohol. Kababayan ko ho sa Bohol. Ingat po tayong lahat. At maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong pagtiwala sa ating YouTube channel. At ito, pag-usapan natin ngayon, itong si Bongbong Marcos na natawa, pati si Milchang ko nito sa balita na to dahil biglang binawi yung itong ginagawa niya na i-subsidy daw yung itong fuel na tataas dapat. Ulo tumaas na. Kaya nang pinag-usapan nila na iutay-utayin nila ang mga kumpanya na utay-utayin muna bago ma-hit nila yung presyo talaga ng krudo. Ito yung balita ni Milchang ko, natawa siya dito. Bukas na po mararamdaman ang ikalawang bugso ng taas presyo sa langis na inutay-utay imbes na isang bagsakang mahigit 5 piso. Pero ayon sa Pangulo, hindi pa kailangang mamigay ng fuel subsidy. Sinabi niya yan sa Tarlac kung saan sinunog ang bilyong pisong halaga ng droga, kabilang na ang mga nalambat sa dagat. Nakatutok si June Veneracion. Sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinasok sa incinerator at sinunog ang 1.5 tonelada ng iligal sa isang disposal facility sa Capas, Tarlac. Kabilang dito ang mahigit 1 toneladang float na nakuha ng mga mangingisda sa Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Pumunta lang tayo rito upang makita, dahil nais kong makita kung ano ba talaga yung buong sistema, dahil kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa na maibenta pa. Bago sunugin, isinailalim muna ng mga chemist ng PIDEA sa screening test ang mga iligal na droga na aabot sa halos 10 bilyong piso. Presumptively, may presence po siya ng kung ang kulay po ay magiging deep blue. Pyrolysis machine ang tawag dito. Nasa loob niyan yung mahigit 1 toneladang floating adiba pa na nakumpiska sa iba't ibang anti-illegal operation. Ang init sa loob niyan nasa 700 degrees Celsius, kaya siguradong walang matitira pagkatapos ng 10 oras na proseso na kung tawagin ay thermal decomposition. Bukod sa problema sa illegal, tinututukan din ng gobyerno ang Israel at Iran, lalo na ang epekto nito sa presyo ng langis. Kaya nagpulong kahapon ng mga economic manager ng Marcos administration. We looked at it at inanalyze namin kung paano mangyayari. And nakita natin that the effect on the economy should be manageable. Mula $79 per barrel ay bumaba na ang presyo ng langis sa $69 per barrel kasunod ng anunsyo ng ceasefire. Dahil ayos naman aniya ang presyo ng langis, walang nakikitang dahilan ng Pangulo na magbigay ng fuel subsidy. Ang sinasabi namin, hindi ayuda, subsidy, pag tumaas ang presyo. Kung di tumaas ang presyo ng langis, then there's no need for that. Nakakatawa naman talaga eh. Ay naku nga naman talaga itong presidente natin. Yan ang sinasabi ko eh. Itong araw na to, magsabi yan, akala mo yun na yung gagawin, pero pala hindi. Bilang babawi. Ito yung itong nakarang linggo. Nagpa-interview pa to. Ito yung interview niya nung nakalinggo. Grabe. Inaano pa niya itong pandemic daw. Gusto niya kaya yung pandemic. Iba naman yung pandemic eh. Ayun no.
Philippine President Marcos Jr. says the government may provide fuel subsidies if oil prices spike due to the Israel-Iran war. He says these will be granted to sectors which will be severely affected by potential price hikes. World oil prices have jumped about 10% since Israel launched attacks on Iran last Friday. We are starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not, because the Straits of Hormuz will then be blocked. If it escalates, the oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. If you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga parmehan na buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected, stakeholders, by any instability in the price of oil. Ito nga yun, na mukha yatang hindi talaga siya nagplano talaga kung ano talaga yung gagawin talaga sa kanyang mga interview, yung mga press-con, kung ano ba talaga. At tama lang din talaga na mayroon siyang taga-bibig dyan sa palasyo, kasi kung ito talaga siya na i-direct yung mga tanong dito sa kanyang sa mga media sa kanya, hindi talaga maayos ang kanyang mga pagsasalita sa harap ng media. Kasi maniwala ka na sana, kaya lang biglang binawi eh. Natawa na nga lang yung si Mel Tiangco, host ng 24 Oras, kasi nung nakarang linggo sabi niya i-subsidy. Sabagay, nangyari naman na nagbati na tong Israel at saka itong Iran. So hindi ba tuloy yung yung pagtaas talaga mismo ng malaking pagtaas ng ng krudo itong linggo na to. Apektado na dapat eh. Kaya lang nag-iba yung ni Bongbong Marcos. Ay naku nga naman si Bongbong Marcos eh. Ano ba talaga, sir? Ano ba talagang gusto natin ngayon sa ating panggobyerno? Kaya nagagalit ho ang Malacanang pag bakbakan dito sa kabila, bakbakan sa mga nagbablog na bangag nga di naman kasi talaga siya stable talaga yung pag-iisip. Dahil ganito, pag ganyan, hindi lang isang beses kasi to siya nagka-problema sa mga sinasabi. Ang dami na talaga. Di natin isa-isahin kasi nakakalimutan na natin yung mga ginagawa niya. Pero ito naman, bagong-bago to napaka niya nung ginawa niya sa ating mga kababayan natin. Nakakaawa lang talaga yung bansa natin pag ganitong hindi na nga sila magkaintindihan, na wasak-wasak na nga tong gobyerno niya. Tapos ito pa yung kabilang side naman magsalita, balikan na naman niya. Wala talaga siyang nagawang trabaho. Dapat talaga dito sa kanya, focus talaga. Ito magsusuna na naman, itong sunod buwan, malapit na. Isang buwan na lang, magsusuna. Ito naman siguro ang ginagawa niya ngayon, ikot ng ikot kung saan siya pupunta. At pumunta nga siya dito sa may itong sinunog itong mga nahuli nilang mga mga bawal na gamot ba. At pinagmalaki nila na sila daw ang pinakamalaking nahuli. Hindi naman huli yan eh. Palutang-lutang nga lang yan sa dagat. Di yan nila nahuli. Di nga nila alam kung sino ang mga may-ari niyan. Kaya lang, pinapaano nila sa media, huli daw nila yun. At ito nga, sinunog nila kanina sa Kapas Tarlac. Doon sila nagsunog. Doon sa mga nakuha nilang mga gamot na yon na hindi talaga yun dapat patagalin. Nag-ano pa siya, may sinasabi siya doon na nandito tayo para makita natin at gusto ko, basta ang gulo yung pagkasabi niya doon. Pumunta lang tayo rito upang makita, dahil nais kong makita. Ang gulo nga, hindi ko nga maintindihan yun pagkasinabi niya. Tapos, parang ang nila ngayon, ang mga nakuha nilang mga ganyan klaseng mga gamot ay parang nila, i-compare nila dati sa kay dating Pangulong Duterte na yun talaga pinagtrabahuan ng mga pulis sa mga PDEA. Pero ito hindi
Palutang-lutang, magtaka ka rin kung bakit sa bandang norte ang nagpalutang-lutang. Dito sa may Ilocos, dito sa may basta norte. Doon banda sa nagdikit-dikit na mga probinsya dyan, sa mga karagatan ng norte. Bakit doon binababa? At bakit talaga siya, tinitingnan talaga niya yung pagsunog doon? Gusto niyang suminghot ng kunti man lang para ano? Kaya siguro, hindi siya matino kanina, sumagot sa interview ng media tungkol dito sa subsidy. Siyempre, sabi niya, di naman di naman natuloy ang pagtaas, di naman i-subsidy dito. Wala nga talagang wala talagang pera talaga pang subsidy. Tapos pa niya, halimbawa yung balikan niya yung during the time ng pandemic, iba yun. Kasi ang pandemic, hindi ka pwedeng lalabas nun. 3 months ba naman yun, hindi ka pwedeng lalabas. At ito pa lang, pa lang to, na malaking pagtaas ng presyo, pero buti na lang hindi natuloy. Buti na lang. Kasi kagidlay na naman tayo dito. Kawawa talaga tayo nito pag ganito magsalita na hindi talaga. Gusto ko talaga na matibay talaga magsalita na yun bang madiin ba? Hindi yung ganito na lutang ka talaga na pwede naman magpalit ng opinion pwede naman ako magpalit ng ganito ito pa, nagsalita na si BP Sara sa kanyang patungkol sa kanya, ayun na naman. Bukas, tingnan nyo si Claire Castro kung anong sasabihin niya. Tinawag ni BP Sara ng bubo ang administrasyon na to. Nako, bukas. Yari na naman to. Away na naman to. Nako, walang katapusan talagang away ngayon. Ang tindi na talaga ng politika sa atin. Ang tindi na. Lalala to ngayon kasi tapos ng midterm Impeachment dito. Nakakasawa na kaya ang impeachment na balita. Sa totoo lang. Di na sana ako mag-react. Kaya lang, mayroon naman talaga din dapat i-react. Di ko na sana dapat mag-react kasi nakakasawa na papakinggan yung mga balita ng yung mga impeachment na yan Araw-araw na lang. Manood ka sa mga mainstream media, manood ka sa mga vlogger, ganun din. So, sabi ko nakakasawa talaga to. Ay nako, Pilipinas. Mayroon ba talagang bagong Pilipinas ngayon o anong gagawin sa bagong Pilipinas talaga?